Eto po, may sinasabi po si Claire Castro. Makinig po kayo mga senator judges. Meron pong sinasabi si Claire Castro. Umapila sa mga senador. Huwag maging abogado ni BP Sara. Ayan. Marami kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong lawyer na hindi dapat dahil dapat manatiling impartial at walang bias sa mga senador judges. Hindi nila man datong walisin ang katotohanan, wag silang magdala ng walis sa Senado. O yan po, pinapaalalahanan po. Sino po yung mga nakikita nating bias na mga senator judges? Ito po ang mga nakikita po natin na bias na senator judges. Yung magkapatid na Tulfo. Huwag kayong maging, sabi ni Claire Castro, huwag daw kayong maging abogado ni BP Sara. Yung nakaraang hearing po, sino-sino po yung mga nagsalita? Ng mga senador, yung magkapatid na Tulfo. Kanino po sila bias? Bias po sila against BP Sara. Si Risa Ontiveros, nako, sangkatutak po. Ilang beses po, ilang round. May round nga po, silang dalawa na lang ni Kiko ang nagsasalita eh. Si Kiko at si Risa Ontiveros, kanino po ang bias nila? Bias para laban kay BP Sara. Si Bam Aquino po, bias laban kay BP Sara. Di ba? Sino pa po? Si Judas is Lord, bias against BP Sara. Sino pa bang mga nagsalita? Si Cayetano, ang alam natin para kay BP Sara, pero halos walang sinabi si Cayetano. Nakakapagtaka. Konti lang po, dating pinakamadaldal na senador. Yung kapatid niyan si Pia Cayetano, hindi po nagsalita. Aba, teka muna. Sino na lang po ang nagsalita na pabor kay BP Sara? Si Tito Soto rin, kahit hindi natin naintindihan yung sinabi, bias against BP Sara. Sino po ang nagsalita pabor kay BP Sara? Si Robin Padilla lang po. Yung tanong po ni JB Ejercito. Aba, pumabor. Hindi po natin alam kung sinasadya po niya yung pagtatanong na para pumabor kay BP Sara, pero pumabor po. So, napakarami pong senador. Si Robin Hood lang po ang direkta nung nakaraang, yung pinakahuling hearing, ang halatang pabor kay BP Sara. Si JB Ejercito, pumabor kay BP Sara yung kanyang katanungan. Pero minsan-minsan lang po nagsalita. So kung susundan po natin yung sinasabi ni Auntie Claire, nasaktan po siya dun sa pagiging bias ni Robin Hood Padilla. Samantalang, kitang-kita po, mas maraming senador yung pabor o yung against kay BP Sara. Ang nakikita po ni Auntie Claire, yung pa isa-isang senador na kumakampi kay BP Sara. Huwag daw mag-abogado. Bet hindi mo sabihan. Yung ibang senador, nahalata rin. Alam niyo po, mag-real talk po tayo. Kayo na rin na nagsabi. Nakailang impeachment na po tayo. Pangatlo po to sa aktual na nagkaroon ng impeachment. Yung kay ERAP, yung kay Corona, eto po. Marami pa pong impeachment na hindi natutuloy. It's either nag-resign or nauwi sa Cowaranto. Yung dalawa po, nag-resign bago masampahan si Merceditas Gutierrez at saka si Andy Bautista. Kaya marami na po tayong karanasan at wala pong pagkakaiba itong impeachment trial na ito. Pare-pareho pong may biases ang mga ang mga senator judges. Halata po. Kung ayaw nyo palang makakita ng bias na
Senator Judge, hindi na dapat kayo nagpa-impeach. Dahil yan po ang nakikita po natin. Kahit po nung nakaraan. O sino po ang hindi pabor sa impeachment ni Chief Justice Corona? Dalawa po yung masugid na tumututol, si Miriam Defensor tsaka si Joker Arroyo. The rest, alam na alam po natin na pabor sila na ma-impeach si CJ Corona. Wala na pong bago dyan sa binibintang mo. Ang pinagtataka ko sa iyo, Auntie Claire, bakit hindi mo sinasabihan yung kabila? Mas marami yung senador na pabor, mas maraming senador na nagsasalita na pabor kay kontra kay BP Sara. Bakit yung halos isa lang na nagsalita, si Robin Hood Padilla lang ang halos nagsalita para kay BP Sara, yun pa yung sinabihan mo na wag mag-abogado. Di ba? Isa na lang nga halos yung nagtatanggol kay BP Sara. Sinabihan mo pa na wag mag-abogado. Ganyan po kabayas tong, dapat hindi nga kayo nakikialam, Malacanang. Di po ba? O kaya, para mukhang hindi kayo nakikialam, dapat patas yung sinabihan mo na sana wag mag-abogado laban kay BP Sara at wag mag-abogado pabor kay BP Sara. Dahil sa totoo lang po, mas maiingay po yung mga senador na kontra o pabor na ma-convict si BP Sara. Yung mga for conviction kay BP Sara, sila po yung mas marami at mas maraming dinadaldal. Oh. Kaya ngayon, kung sinasabi mo naman na sana wag magpahalata, sana si Amy pa pala, in fairness, si Amy Marcos pa pala. O yung sinasabi na dapat daw hindi nakikipag-debate. Ang sinasabi kasi ni Auntie Claire, alam mo to si Auntie Claire, akala mo pamantayan ng kagandahang loob. Akala mo pamantayan siya ng fairness eh. Ano pa po ang mga sinasabi ni Auntie Claire? Ang sabi pa po ni Auntie Claire, marami kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aktong lawyer na hindi dapat. Dahil dapat manatiling impartial at walang bias ang senator judges. Napaliwanag ko na po yan kanina. Walang impeachment na naganap sa Pilipinas na impartial. Lahat ng impeachment na naganap dito ay talagang hindi po impartial. Naalala nyo po, nung panahon ni Erap, impartial po yung mga senator judge. Pinangungunahan ni Tessie Aquino Oreta. Sumayaw-sayaw pa yun nung natalo yung pagpapabukas eh. Impartial, wala pong impartial na judge. Lahat po yan meron pong kinakampihan. At kasama yan si Tito Soto doon po sa kumampi na wag buksan yung box. Ganyan po katagal na si Tito Soto. Pero nung araw, ang tingin lang po namin kay Tito Soto nung araw, parang si Lito Lapid lang. Hindi ko nga alam na nagsasalita pala. Hindi, yan po si Tito Soto ang patunay na hindi porket tumagal ka sa Senado ay gumaling ka na bilang senador. Nakita nyo po. Hindi mo alam kung nagpapatawa siya nung nakaraan. Nung sinabi niya na wag na raw tawaging confidential fund. Kung nagpapatawa siya, walang natawa. Kung seryoso naman siya, wala naman sumeryoso sa kanya. Okay. Judges should ask for clarification, asking clarificatory questions and not to cross-examine the witness. They should not be involved in a debate with the witness as their mandate is to uncover the truth and not to cover up. Tignan mo. Hindi niya naunawaan. Si Miriam Defensor Santiago. Hindi lang po yan. Naninermon pa po yan ng mga testigo, naninermon pa po yan ng mga abogado nung panahon na impeachment.
Anong hindi pwedeng, anong clarificatory question lang? Hindi po. Pwede pong mag-cross-examine yung mga yan. Hindi ko alam kung nanonood ka eh. Pwede po silang maging devil's advocate. Pwede po nilang talagang para maunawaan po ng mga, malaman talaga ng mga tao yung katotohanan. Kaya lang ang problema, masyado naging bias. Ang problema natin sa senator judges ngayon, mahihina po mga ulo. Hindi po lahat. Kaya wag po kayo magalit. Pag kayo senator judge ay matalino kayo sa palagay nyo, hindi po para sa inyo to. Pero marami po sa senator judge, mahihina ulo ngayon. Unlike sa mga senator judges before, iilan lang po yung mahihina ulo. Yan, sila Tito Soto lang. Joke lang eh. Kung ano, komedyante ka, di ba? Joke lang, matalino din po yan. Mahilig bang magkaso yan? Joke lang yun. Matalino ka talaga. Biruin mo, ang tagal-tagal mo na dyan. Sige. Unlike po ngayon, na sangkatutak po. Sangkatutak po. Yung mga nagsasabi po na bobo si Robin Padilla. Hindi nyo lang po naintindihan kung ano yung pinupunto niya. Kasi masyado kayong bias tuwing magsasalita si Robin, hindi kayo nagsasalita. Ay hindi kayo nakikinig. Samantalang ang gaganda ng punto ni Robin Hood Padilla. Anyways, mali ka dyan, Auntie Claire. Talagang pwede po mag-play na devil's advocate yung mga yan. Pwede talagang para pwede nilang sadyain na maging bias sila sa pagtatanong para mapalabas ang katotohanan. Kung hindi mo alam yan, dapat hindi kayo nagsampa ng impeachment. Si Aimee lang tsaka si Robin Hood, umaangal na kayo. Ang dami-daming pabor. Ang dami-daming kakampi ninyo. Bam Aquino. Lahat ng mga dilawan. Kaya sabi sa inyo, mga dilawan talaga, mga salot eh. Oo, salot talaga. Salot talaga yan. Walang pinagbago. Ito po. Punta na po tayo sa ibang balita.